Bukod sa baril at iba pang kontrabando, balak ng COMELEC ay pagbawal na rin sa barangay at sangguniang kabataan elections ang pagdadala ng pera na lampas sa kalahating milyong piso. Alamin din natin kung ano pa ang dapat gawin ng mga dating sakop ng Makati City na ngayon nasa ilalim na ng Taguig. Sa ating panayam kay COMELEC Chairman George Garcia. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, Igan. Magandang umaga po sa mga kababayan natin. Unahin ko lang po itong issue ng 10 EMBO barangays na ngayon sakop na ng Taguig. Ano po mga paghahanda nila? Kailangan bang panibagong i-file ang mga botante roon para sa eleksyon? Igan, hindi na po kinakailangan magpa-registration ang ating po mga kababayan sa 10 EMBO barangays dyan po sa dating Makati, ngayon ay Taguig na. So automatically po ililipat namin yung database ng mga listahan ng mga botante, yung mga voter registration records nila magmula sa Makati sa papuntang Taguig. Ongoing na po, ginagawa na po natin yan. At bago matapos ang linggo ay makukumpleto na po natin yung formal na paglilipat ng mga registration ng mga botante natin dyan po sa 10 barangays. Mga ilang botante po itong pinag-uusapan natin, Chairman? Ano po yan, Igan, 228,000 yung pong regular na botante sa barangay at almost 62,000 naman po para sa ating po mga SK. So more or less po 300,000 na mga botante ang pinag-uusapan po natin. Paano po yung mga tatakbo naman sa barangay at SK elections? Dapat ba silang baguhin o gawin? Wala rin po sila dapat ikaalala, Igan, dahil automatically sila ay botante doon, sila ay registered voters doon, sila ay residente, and therefore magpapail lang po sila ng candidacy at ang filing po ng candidacy sa August 28 hanggang September 2 ay dyan po gagawin sa Taguig Convention Center. On schedule ho ba tayo dahil yung pag-imprenta ng balota parang natigil yata, nagkaroon ng power outage tayo? Hindi po, Igan, kumpleto na po yun natin yung 92 million, yung pong i-imprenta nung nakarang araw, yan po yung dagdag na 1.8 million na balota dahil Igan yan po ay yung mga naging syudad magmula sa Baliwag, Bulacan, syudad na Calaca, naging syudad na at saka yung Carmona naging syudad na rin, tsaka yung dalawang probinsya ng Maguindanao na dati ay Maguindanao lang, ngayon ay North at saka South. At kasama na rin po siyempre yung po almost 300,000 na mga balota para po dyan sa 10 EMBO barangays ng Taguig. So, nasa 100% na tayong handa, Chairman? Almost 100% na po kami. Kahapon nag-command conference na po tayo sa AFP at PNP at ang susunod na lamang po natitira namin ay ang ating training ng ating mga electoral board members na maglilingkod sa bawat presinto. Kaugnay nitong money ban, yung may dalang mahigit kalahating milyon, bawal na po. Paano ba natin ito mamomonitor? Igan, yan po ay isa lang sa mga kinukonsider ng Commission on Election. Ngayon po, pag-uusapan natin ang lahat ng yan. Kasama na rin po iba pang mga ipipresume natin na engage sa vote buying. Halimbawa, mabilis lang. Kung ikaw ay may dalang indelible ink isang araw bago mag-eleksyon, ay ipipresume ka namin na engage sa vote buying. Okay. Nagpapila ka ng tao, ikaw ay kandidato sa harapan ng bahay mo o kaya dyan sa headquarters mo, ipipresume ka namin na ikaw ay engaged sa vote buying. Kung halimbawa ikaw ay nagpadala sa 20 tao ng pera 5 araw bago mag-eleksyon through GCash, PayMaya at iba pa mang pamamaraan, ipipresume ka namin na engaged sa vote buying. Isa rin po yan, yung money ban na yan. Kung ikaw, habang nasa checkpoint, nakitang may daladalang kalahating milyon o may higit, pagkatapos hindi mo ma-justify kung anong kadahilanan, ipipresume ka na namin na you will be engaged in vote buying. Kinakailangan po namin gawin ito, Igan, kung kahit sabihin nila na maaaring may question, sapagkat tahasan po kasi ang ginagawa ng ilan nating kababayan para lamang makapamili ng boto. May mga lugar ho bang idedeklara kayo na medyo dagdag ng seguridad? Kahapon po, naglatag po sa atin ng PNP. Meron po silang 27 lugar na sinasabi nilang areas of concern. Hinihintay po natin ang kumpletong listahan ng 27 iyan. And therefore, kung sakasakali po, baka po yan yung mga lugar na magdadagdag tayo ng puwersa. Habol ko lang ito, Chairman, yung bakanting posisyon ni Congressman Arnolfo Teves Jr., paano na yung kanyang distrito? Naghihintay po tayo ng liham mula sa House of Representatives upang number 1, i-declare nilang vacant ang posisyon at number 2, inaalam natin kung magpapatawag ang Kongreso ng special election. Kung magkaganon man, hindi po na namin mahahabol sa barangay and SK elections yan na Igan and kung sakali po mag-special election, baka po after na ng barangay at SK elections. Maraming salamat, COMELEC Chairman George Garcia. Ingat po kayo. Ingat din po kayo. Maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.